Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Kamusta na po kayo? Mabuti po naman. Before we start with our praise and worship, ay hayaan ko po kayo sa isang panalangin. Aming Diyos Ama na pinakadakila sa lahat, tunay nga po na kayo ay tunay na Diyos, kayo ang napakabuti. Kaya kami ay narito, Panginoon, upang magbigay ng pagpupuri sa inyong pangalan. But before that, Panginoon, kami ay humihingi ng kapatawaran sa mga kasalanan na aming nagawa nitong nakalipas na linggo. Aming nasabi, naisip, nagawa na hindi nakapagbigay ng kasiyahan sa iyong pangalan, Panginoon. Kami humihingi ng kapatawaran. Lilisin niyo po kami, Panginoon, upang karapat-dapat na umarap sa inyo sa umagang ito. Maraming salamat sa namala sa bawat isa sa amin itong nakalipas sa linggo, sa mga kapatid namin na nagdiwang ng kanilang kaarawan, Panginoon, karagdagan taon sa kanilang buhay, Panginoon. Maraming salamat sa mga blessings, Panginoon, na tanggap namin sa mga pag-iingat, Panginoon, lalo na sa aming mga mag-aaral. Binabalik namin ang pasasalamat at kapurihan sa inyo, Panginoon. Ngayong umaga, Panginoon, kami ay makakarinig ng inyong salita. Pagpalain niyo po sana ang aming tagapagsalita, Panginoon. Bigyan niyo siya ng katalinuhan at kalakasan upang may hatid niya ang mensahe, Panginoon, na gusto niyong marinig ng iyong mga anak, Panginoon. Sa mga kapatid namin na patuloy na naglalakbay, Panginoon, kayo ang mag-ingat sa kanila. Makarating sana sila sa aming bahay-simbahan, Panginoon, na ligtas, makasama namin sa pagpupuri sa inyo. Lahat ng ito ay aming pinapanalangin at hinihiling. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay. So before we start, some announcements. Ang ating mga weekly church schedules ay nasa ating programa at nasa screen. We are we are late already, so kayo na lamang po ang magbasa. At I'm sure memorize yun na ang ating weekly schedules and alam niyo na rin po kung saan kayo nagpa-participate. But kung gusto niyo pong dagdagan, nandyan po sa screen ang ating mga activities for the week. And for the month of February, we continue to study our message theme, which is Noble Women of the Bible. So ating kikilalanin ang mga kababaihan na nagbigay ng magandang ehemplo sa Biblia. At tatlong bagay ang ating gusto nating matutunan. Number 1, maalab na pag-ibig sa Diyos. Pangalawa, pagpapahalaga sa salita ng Diyos. At pangatlo, pagbabahagi ng kanilang buhay sa kapwa. So, this morning, makakarinig tayo ng mensahe mula sa ating kapatid na attorney, Jury. No? I'm sure he is looking forward to this day and he is well prepared. So, intayin po natin yan sa ilang sandali. Sa Sabado, tayo po ay magdaraos ng Aroscaldo Outreach. So, binire-remind po natin ng ating mga kalalakihan, kababaihan at kabataan that are usually the ones who facilitate this program. For our lunch sponsor for today, ang ating kapatid na Cecil Casqueo and family, ang sponsors. Atin po silang palakpakan. Thank you po. And for next week, si Dr. Maricel and Pastor Ribo naman ang magiging sponsors natin. So we praise the Lord that every week meron pong nagbo-volunteer na maging sponsor ng ating lunch fellowship. So salamat po sa inyo. And of course, lagi po nating nire-remind ang lahat that while we are allowed to eat inside the sanctuary, maging reminder po sana that panatilihin po natin malinis ang ating simbahan. So, kami po yung nag-uusog ng pew. And every Sunday, we see a lot of leftovers. No? At saka mga wrappers at kung ano-ano man. So, let's be responsible. Available naman po ang mga basurahan. So, mamaya, titinan ko kung sino yung
mag-iiwan pa din. Okay. For our February presider for next Sunday, ang ating kapatid na EJ ang maging presider at ang special number naman ang ating predicador Siegfried Santos. And for the last Sunday, si Engineer Boss Perry ang ating presider and the special number will be Eric Joshua Bahon. For our celebrants, so, nangunguna ang aking mami, no, si Ate Coring, celebrate ng kanyang 76 birthday. And ang ating kapatid Danica Tarago, si Ate Beth Perez, si Spencer Bulima, and si Liam na anak ni Pastor Ribo. Happy birthday po sa inyo and God bless. And for our financial report, pumasok po ay 63,070 pesos at ang lumabas ay 27,019.50 cents. So maraming salamat po sa inyong pagkakaloob at pagtangkilik sa gawain ng simbahan. So yan po ang ating mga pahayag at pagbati. May I call on our music team led by Kuya EJ para sa ating pag-aawitan. Amen. Good morning, everyone. Good morning. This is the time when we come forward doon sa mga mayroong special prayer requests and thanksgiving. We invite you to come forward at yun namang mga mananatili sa kanilang upuan. Again, our usual request is pray with us and pray for our brethren who will be coming forward before the Lord's throne of grace. But before we have our prayer time, aawitin natin ang ating prayer song. Alam kong may magagawa ang Diyos. Sino po sa inyo ang talagang 100% naniniwala na may magagawa ang Diyos? Yan. Yung pa sa atin, naniniwalang may magagawa ang gamot, ang doktor. But you know, the Bible says, only God can do miracles. Only God can answer our prayers. And with this in our heart, let us sing, alam kong may magagawa ang gamot. Tama po ba? Alam kong may magagawa ang doktor. Sino ang may magagawa? Sino? Okay, let's sing the song. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya ay susunod. This time, shall we all close our eyes? Let's put out the lyrics on the screen and we'll sing. Alam kong biringin ako ng Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong biringin ako ng Diyos. Amen. Kayo po ng mga may nais na idalangin sa Diyos ay inaanyahan po sa harapan. Again, yung pong may iwan sa mga upuan, let's continue in our prayers, full spirit, and let's unite our hearts and join our brethren in front sa ating panalangin.
Ang sabi po sa Pilipos 4, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pagpapasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. When we pray to God, we ask that He provides us what we need, not what we want. And the first thing that God will do to us is to give us peace of heart, peace of mind, attuned with our Lord and Savior, Jesus Christ. And with this in our heart, let's all pray. Aming Diyos at aming Ama, tunay po na kami ay nagpapamalas ng aming pagtitiwala sa iyo, ng aming pagtanggap ng iyong pangako, ng aming pagkilala sa iyong kagandahang loob, sa iyong kapangyarihan to create miracles in our lives. Lord, at this instance we pray, tulad po ng panalangin kanina ng aming pagtugot, clean us, Lord. Cleanse us from all our sins, from our unrighteousness. In the name of Jesus Christ, our Savior, our Lord. Para po, aming Diyos, walang maging hadlang sa pagdaloy ng iyong biyaya sa iyong mga anak. May we be found favor, Lord, clean, humble before you, Lord, as we do our prayer to you. Salamat, Panginoon, sa aming mga kapatid na nagdiwang ng kanilang kaarawan. Tunay po na ang mga kapatid namin ito ay tumitingin sa nakaraan taon sa iyong mga kagandahan loob sa kanila. At tumitingin sa hinaharap sa marami pang kagandahang loob na iyong ipagkakalob sa kanila. We pray, Lord, for Ate Puring, for Ate Beth, for Nika, for Spencer, for Liam, at sa iba pa, Panginoon, na tumanggap ng biyaya from you in different forms, in different ways. Lord, we pray, tanggapin mo nawa ang kanilang pasasalamat. Tanggapin mo nawa ang kanilang taos-pusong pagkilala sa iyong kagandahan loob sa kanila. Narito sa harapan, Panginoon, ang iyong mga anak. Meron silang mga karamdaman. Nagpapagamot. Sumasailalim ng mga laboratory tests. Umiinom ng gamot, Panginoon. Yet, Lord, their faith is in you. Because in our hearts, in their hearts, only you, our God, can perform miracles sa aming buhay. Kaya po ang aming dalangin tulad po ng binasa namin siyang salita, that you will grant them, Lord, their needs and the desires of their heart for healing, for recovery. Touch them, Lord, with your hands. They cannot see your hands, Lord, but they will surely feel the power of your touch sa kanila, aming Diyos. At samantalang hinihintay nila, Lord, ang kanilang total deliverance from sickness, nawa aming Diyos, maramdaman nila ang kapayapaan sa kanilang puso, sa kanilang isipan, sapat upang patuloy silang magtiwala sa iyo. Narito sa harapan, aming Diyos, ang iyong anak, marahil ay mayroong hinihinging tulong mula sa iyo sa mga desisyon na kanilang
dapat ginagawa o gagawin. Lord, we pray that you give them wisdom through the Holy Spirit, Lord, para whatever decisions they need to make, Lord, will be right and will lead to realization of whatever desires they have in their heart. Nawa aming Diyos, masumpuan mo sila in all humility, depending on your counsel, depending on your wisdom, para po, Panginoon, maging tama ang kanilang mga pagpapasya. Lord, we are praying for our brethren who are working, who are employed. Ang aming dalangin, aming Diyos, nawa po ay maging hamon sa kanila na kanilang tuparin ang kanilang mga responsibility sa kanilang mga kumpanya ng may katapatan. That they will be found truly examples of what a Christian employee is doing. Tama, tumpak, at walang kasinungalingang kanilang ginagawa. We also pray, Lord, pagpalain mo sila sa kanilang mga kumpanya. Give them, Lord, the assurance of their employment para po patuloy silang mayroong tinatanggap na sahod para po sa kapakinabangan ng kanilang mga sambahayan. Yung aming mga senior members, Lord, who are in front, oh Lord, they continue to provide us the inspiration that like them, we should also, Lord, be committed in serving you, especially in coming to church on Sundays, to offer you our praise and our worship. Patuloy mo silang pagpalain sa kanilang mga katandaan na sila, Panginoon, ay magkaroon ng kagalakan na until this time, they are able, Lord, to be with the brethren on Sundays. Together, we praise you and we worship you. Dalangin namin na aming mga mahal sa buhay na nasa ibang bansa. Oh, we remember JP na naoperahan sa kanyang paa sa Canada. Lord, we pray that his healing will be complete according to the schedule ng kanyang total healing process. We thank you, Lord, that hindi naging masyadong malubha ang kanyang naging aksidente. And the doctors were able to operate sa kanyang paa. We pray, Lord, that during this time of recovery, ma-realize ni JP na tunay po na totoo ang iyong sinabi, I will never leave you, I will never forsake you. And this incident, Lord, we pray, pagdala kay JP ng lalong malapit, malalim na relasyon sa iyo. We also pray for Santi, who is in Canada, taking good care of JP, together with June, that you will also, Lord, bless them and keep them safe and healthy and strong. Panginoon, dalangin po namin ang aming mensahero this morning. Lord, we thank you because meron siyang kahandaan na tanggapin ang imbitasyon for him to be our messenger this Sunday. We thank you, Lord, for keeping him safe coming from Gapan, Nueva Ecija to Marikina, driving their car safely. And we pray, Lord, that you may empower him with your Holy Spirit so that, Lord, every word that he will share to us will be that coming from you, speaking to us, not only to let us understand, but at the same time learn from your words through Attorney Jury Emmanuel. We also thank the Lord for his wife, Danica, who is with him today. Salamat, Panginoon, sa iyong mga anak na patuloy na nagkakaloob ng kanilang tinatangkilik to sponsor our lunch.
And today, Lord, we thank you for the family of Cecil and the other families that are not only willing but happy to sponsor our lunch this coming Sundays. Salamat sa Panginoon, sapagkat this morning, again and again, we thank you for giving us good weather on Sundays. In this place, we always have good and pleasant weather every morning of Sunday. Salamat sa Panginoon sa iyong mga anak na hindi nagkaroon ng pagdadalawang isip to come from their homes in your temple for our service and our worship today. We pray for our loved ones abroad. Thank the Lord that they continue to be with us on Sundays online, worshiping with us. Tulad po ng iyong pagpapala sa aming lahat na narito sa Pilipinas, ibigay mo rin sa kanila, aming Diyos, ang iyong di nagmamaliw na pagpapala, pag-iingat sa kanilang lahat sa iba-ibang bansa. Salamat sa iyo, Panginoon, na we can continue to have this freedom to freely come together, publicly express our faith, na wala kaming takot na mayroong gagambala sa amin. Salamat sa iyo, Panginoon, sa umagang ito, sa opportunity na we can be together, Lord, praying to you, requesting you for your grace and for your mercy. This is our prayer. In Jesus' name. Amen. Amen. Para po sa ating mga kapatid na nais magdala ng kanilang tithes, pledges, and love offerings sa harap, malaya po natin itong gawin habang tayo po ay nakapakinig ng masayang tugtugin. Yeah. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, Ama, maraming salamat dahil binigyan niyo kami ng kakayahan na kumita, Panginoon, kakayahan na maghandog para sa ikalalago na inyong simbahan. Pagpalain niyo po ang mga anak niyo na nagbigay. This we ask, Christ our Lord. Amen. Ngayon po ay makakanig tayo ng duet mula sa aming pamilya. Ang aking second daughter na si Solen at aking bunso na si Sansa. Very good. Manang-mana kayo sa ninang Joy nyo. Okay. Without further ado, let me call on our cousin, my cousin, Attorney Jury Emmanuel Ison to give God's message for today. Good morning po sa ating lahat. And before we start po, manalangin po tayo. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa araw na ipinagkaloob niyo sa amin, Panginoon. Sa isang gabi na nakalipas, sa isang buong linggo na kami ay inyong hindi pinabayaan, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat. Panginoon, give us knowledge and wisdom as we study your word, Panginoon. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na ang aming mga matututunan sa araw na ito ay maisabuhay po namin sa aming araw-araw na ginagawa, Panginoon.
Ito po ang aming samad dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas at Panginoon. Amen at amen. So before we proceed po sa ating discussion, I was invited by our chairman, Lolo Mando, almost a month ago, na kung pwede po ay mag-share po tayo ng gospel. And this is my first time po to share the gospel in front of a congregation. The feeling is nakakakaba po siya. But andyan po ang Panginoon na talagang hindi po niya tayo pababayaan, tutulungan po tayo at magbibigay po sa atin ng knowledge and wisdom as we study and share the gospel. So nung ako po ay sinabihan ni Lolo Mando kung pwede mag-share ng message, without hesitation, nag-yes po tayo. And then sabi nga po ni Kuya EJ sa kanyang sermon, tayo ay nag-yes para sa Panginoon. Without thinking na very challenging. Very challenging. Paano ko po nasabi na very challenging? Hindi na po siya nawala sa isip ko nung sinabihan po ako na magsasalita ka. Although, madalas po ako naman nakakahalubilo ng maraming mga tao, pero kadalasan po, ang kasama ko po ay mga akusado. So this is the first time na sa church, na masaya po ako na puno tayo ngayon dito, na pag-aaralan natin ang salita ng Panginoon. And ang isa rin po sa napansin ko kasi, simula po nung nasabihan ako, lagi na po ako tinatawag na pastor ni. Yan po ang sinasabi nila. Sabi ko, let's see. I want to develop this skill po na magamit po dahil ang mga Santoses po musically inclined, galing kumanta, tumutugtog. Ako po wala doon mga talent na yun Sana ito po. So ang ating pong topic for the month of February, Noble Women of the Bible. Nagsimula na po tayo kay Pastor. I believe kay Dorcas. Yan po ang topic natin. So, nung ako po ay namimili na ng i-discuss natin dito ngayon, pag-aaralan natin, napakadami pong noble women sa Bible. Marami po sila at lahat po sila worth it po na pag-aralan natin. Sino po yung mga notable women sa Bible? Ilan na po dyan? Si Esther, si Miriam, Mary, Ruth, Naomi, marami pa po. Ang napansin ko po sa kanila, meron po silang similarities. Ano po yung similarities silang lahat? Ang pagkakaroon po ng faith. Yan po ang meron sila. Na hindi lamang po ito basta-basta faith o pananampalataya. Dahil madali pong sabihin na tayo ay may pananampalataya o nananampalataya. Pero sa oras po na dumating ang mga pagsubok o mga challenges sa ating buhay, doon po natin masusukat kung anong faith ba meron tayo. At bilang mga Kristiyano po, bilang mga believers, ang ating pong goal ay magkaroon ng faith na kamukha nung sa mga nabanggit natin or Bible characters na really notable ang kanilang or significant po ang kanilang ginawa kung paano po sila ginamit ng ating Panginoon. So hindi lamang po limited sa mga kababaihan, kundi sa mga kalalakihan na Bible characters. Gaya po ni Job. Diba po? Nakita po natin kung anong klaseng pananampalataya siya. Habang binabasa po natin or inaaral ang buhay niya, nakakatindig balahibo po yung kanyang pinagdaanan. Pero despite that, nakikita po natin kung anong klaseng pananampalataya ang meron si Job. Para po ba ang wish natin, sana ma-develop din namin ang ganong klaseng pananampalataya na meron sila. So, ano po ba ang ibig sabihin ng noble? Sa Tagalog po, ang noble ay marangal. So, natural po ang pinag-aaralan natin, mga mararangal na tao sa Biblia. Hindi naman po natin basta-basta pag-aaralan dito ang taong hindi marangal. Di ba po? Dahil tayo po,
Kaya po tayo nag-aaral para ito po ay makatulong sa ating buhay bilang mga Kristiyano. So, ang nag-stand out po sa akin na Bible character, women, noble women in the Bible po, ay si Deborah. Ano po? Si Deborah po, bago po tayo mag-start sa buhay ni Deborah, ang buhay po niya ay mababasa natin sa Book of Judges. Ano po? Napakahaba po ng Book of Judges. Pero ang buhay po ni Deborah ay nasa chapters 4 and 5. Ano? Doon po natin makikita yung buhay ni Deborah at kung bakit po natin or bakit ko po napili si Deborah. Paano po ba siya nag-stand out para sa akin? Later on, we will discuss it po. Ano? So, background po muna tayo. Book of Judges. Ano po ba ang sitwasyon nung panahon ni Deborah? Kailangan po kasi maintindihan natin kung ano ba yung sitwasyon nung panahon ni Deborah. So during that time po, based sa mga different Bible scholars, references po na makikita natin, dinedescribe po nila ang Book of Judges. Ang word po nila na ginamit ay masalimuot. Masalimuot po sa panahon at sa buhay ng mga Israelites during that time. So magulo po ang panahon na kung saan nag-stand out si Deborah at kung paano po siya ginamit ng ating Panginoon. During that time, ang mga Israelites po kasi ay naging mga makasalanan. Sila po ay nakalimot sa Panginoon. Sila po ay tumalikod sa Panginoon. Sumamba sa mga Diyos-Diyosan, sumamba sa mga taong nasa kapangyarihan. At ito po ay naging cycle. Sila ay magiging makasalanan, tatawag sila sa Panginoon, hihingi ng tulong, tutulungan sila ng Panginoon, babalik sila sa kanilang buhay. So, ganun po ang naging cycle ng buhay ng mga Israelites during the time of Deborah. At si Deborah po, makikita natin kung paano po niya tinapos. Hindi man po niya totally natapos yung cycle na yon, pero may portion po doon sa Book of Judges na for 40 years naging mapayapa ang mga Israelites sa tulong po ni Deborah. So, who is Deborah? Yan po ang tanong natin. So, according sa Judges chapter 4, verses 4 to 5, Deborah, a prophetess, the wife of Lapidot, was leading Israel at that time. She held court under the palm of Deborah between Ramah and Bethel in the hill country of Ephraim, and the Israelites came to her to have their dispute decided. Ano po mapapansin natin sa mga verse na binasa natin? Meron pong 4 roles si Deborah. Siya po ay isang asawa, isa po siyang leader, isa po siyang prophetess, at isa po siyang judge. Kung babalikan po natin yung panahon ni Deborah, napaka-significant po ng kanyang mga posisyon dahil tatandaan po natin, during this time, male-dominated po. Male-dominated po yung panahon na to. Puro kalalakihan po ang mga nagiging leader, nagiging propeta. Madalang po, napakadalang po na magkaroon ng posisyon ng mga kababaihan. So, sa pagkakaroon po ni Deborah ng gantong role as a leader, as a prophet, as a judge, doon pa lang po makikita natin na very special and significant po si Deborah para nung panahon na yon ay pakinggan na siya ng mga tao at mag-seek po ng counsel sa kanya. So, Deborah's uniqueness. Bakit po naging unique si Deborah? Kung titignan po natin ang buong Biblia at babasahin po natin ito, si Deborah lang po ang only female judge in the Bible. Mamaya po, i-discuss natin yung mga roles ni Deborah, yung pagkakaiba po during that time and the present time. During Deborah's time, judges were appointed by God. Hindi po siya posisyon na ina-apply ng tao. Hindi po tao ang naglalagay upang ikaw ay maging judge, kundi Panginoon po ang nag-a-appoint sa isang tao. So, dito po sa verses na binasa natin,
makikita po natin or ang explanation po dito na makikita natin, God uses ordinary people regardless of age, regardless of gender, regardless of race. Sabi nga po sa kanta na madalas kinakanta ni Tita Jojo, ni Tita Isay, yung sa Just Ordinary People. Ano po sabi dun sa kanta na yun? God uses ordinary people. He chooses people just like me and you who are willing to do what He command. Yan po ang sinasabi doon. Hindi po tumitingin ang Panginoon sa gender. Wala pong qualification na kailangan middle age, kailangan ganito ang edad mo. Masusurprise na lang po tayo na ang Panginoon, He uses ordinary people. Parang tayo po. During unexpected time, sa unlikely individual, yan po ang mga ginagamit ng Panginoon. So, the book of Judges is a structure around a repeating cycle. Gaya po ng sabi natin, ang Israelites ay naging makasalanan. At sila po, during that time, dahil sila ay makasalanan, hinayaan po ng Panginoon na sila ay sakupin ng iba pang mga nasyon. At sa kanilang pagtulong, despite na sila ay nakakalimot, tumalikod sa Panginoon, hindi pa rin po sila pinabayaan. At ipinadala po ng Panginoon si Deborah para po mag-lead sa kanila. So, Deborah's role is pivotal in breaking the cycle of oppression Israel faced under the Canaan. Now, sabi po natin kanina, napaka-significant po ng role ni Deborah. Nagkaroon po siya ng 4 na role. So ano po yung una na nabanggit natin? Deborah's role as a prophetess. Ano po ba ang prophetess? What is a prophetess? A prophetess is a female prophet who speaks the word of God to the people. So, in short, ito po ay babaeng propeta. Dahil hindi po tayo sanay o nung panahon nila na magkaroon po ng babaeng propeta. Iilan lang po ang naging babaeng propeta sa Biblia, bilang na bilang, hindi po gaya ng mga kalalakihan na usually sila po ang mga nagiging propeta. And ano po ang ginagawa ng isang propeta? Ang isang propeta po, siya po ay nagbibigay o naghahatid ng mensahe mula sa Panginoon upang makarating sa mga tao. So paano natin siya maiko-compare at present time? Sila po yung mga pastor natin. Ang mga pastor po natin ang nagde-deliver ng mensahe mula sa ating Panginoon upang makapunta sa mga nananampalataya. Now, prophetess and prophets in the Bible were often called, madalas po silang tinatawag ng Panginoon upang magbigay o ibahagi ang mensahe ng Panginoon. Magbigay po ng babala mula sa Panginoon at mag-deliver po ng kanyang utos o instruction sa mga tao. Meron po dito, bilang si Deborah po ay isang propeta, nag-prophesy po siya. Meron po siyang prophecy. Pero before that, she was recognized as the voice of God at that time when Israel was spiritually and politically unstable. So try to imagine po na ang mga tao nung panahon na yon na male-dominated ay makikinig sa isang babae. So napaka-unique po, napaka-espesyal ni Deborah para pakinggan at i-appoint po ng Panginoon. So Deborah is really special. Bakit po naging espesyal si Deborah? Because of her spiritual influence. Ano po ang ibig sabihin nun? Ang leadership po ni Deborah was not based on her personal wisdom, kundi nakabase po ito sa kanyang pagsunod sa tawag ng Panginoon. Hindi po sa sarili niyang isip, kundi po sa calling ng Panginoon. Now, in Judges 4, verse 4, kanina ito po yung diniscuss natin, sinasabi po dito na si Deborah ay prophetess at siya po ang nagli-lead sa Israel. So ano po ang pinapakita ng verse na to? It sets the stage for Deborah's leadership
and identifies her as a prophetess, a rare, napakadalang po, madalang sa madalang, at significant position. Kung saan po, gaya ng sabi natin kanina, paulit-ulit po natin itong sasabihin, na reserve lamang po ang leadership roles kadalasan sa mga kalalakihan. Pero ginamit po si Deborah ng Panginoon to challenge that norm na hindi lamang mga kalalakihan, kundi kaya din ng mga kababaihan. Kung ano po ang nagagawa ng mga kalalakihan, minsan mas nagagawa pa nga po ng sobra ng mga kababaihan. Gaya po sa ating bahay-sambahan, mapapansin po natin na majority of the members, mga kababaihan. Sila po ay ang halos isa sa nagpapatakbo ng ating simbahan. So it also highlights that God does not limit leadership based on gender. During Deborah's time and the present time po, kasi sa present time, tayo po, hindi na tayo siguro nasa siya kasi ang nasa isip natin, babae, lalaki, we have equal rights. Pantay-pantay po tayo. Pero hindi po ito ang case nung time ni Deborah. Napakaswerte na po na siya ay makapagsalita, makapagbahagi ng salita ng Diyos. What more pa po na nagkaroon siya ng gantong mga significant roles na hindi basta-basta na-achieve ng mga ordinaryong kababaihan ng mga panahon na iyon. Now, second role po ni Deborah. Deborah as a judge. Okay? So, functions of judges in Israel. Ano po ba yung functions ng judges during Deborah's time? We will make a comparison po of judges today and judges during Deborah's time. So, ano po ang sabi natin kanina? Judges during Deborah's time, ang Panginoon po ang nag-a-appoint sa kanila. Ano pa po ang functions ng judge during Deborah's time? Kino-consider po silang military leader, responsible sa pag-govern ng mga tao, ensuring justice and keeping the law of God. Unlike po sa panahon ngayon, ang mga judge, limitado lang po sa courtroom ang kanilang power o function. Paglabas po niya ng courtroom, may influence pero hindi po siya ganun, hindi na po ganun katindi yung power niya, unlike pag nasa loob po siya ng korte. But during Deborah's time, ang judges po ang leader na tinalaga ng Panginoon sa mga Israelites dahil ito po yung time na wala pang mga hari. Hindi pa po nakakapag-appoint ng hari ang mga Israelites. Kaya nakadepende po sila sa judges or sa judge na itinalaga ng Panginoon. God was the ultimate ruler and the judge was His earthly representative. So, si Deborah po, bilang judge, kung mapapansin po natin sa Judges chapters 4 and 5, pinaliwanag po or makikita po natin doon kung paano ba siya inexplain or paano ba siya sinalarawan ng mga tao ng panahon na yon. Ang sabi po sa kanya, Deborah demonstrated wise, fair, and courageous leadership. In Judges 4, verse 5, she held court under the palm of Deborah between Ramah and Bethel in the hill country of Ephraim, and the Israelites came to her to have their dispute decided. During this time, wala pong mga korte. Si Deborah, as a leader, as a judge, as a prophetess, nagbibigay po siya ng spiritual guidance, nagsesettle po siya ng disputes. So, kumbaga, all around po si Deborah. Pero hindi po natin nakakitaan si Deborah ng pagrereklamo na, Lord, bakit ako na ang mag-aayos sa away nila? Ako pa ang maglilid sa Israel? Ako pa ang magbibigay, mag-guide sa kanila spiritually. Yan po ang maganda sa buhay ni Deborah. Tinanggap po niya ng buong buo. Buong buo at without a doubt, ang kanyang paglilingkod sa Panginoon. So Deborah's leadership was inclusive. And before we proceed po dito,
siya po ay nagsesettle ng disputes, nagbibigay ng kanyang opinion, ng spiritual advice sa ilalim po ng palm tree o isang puno na madalas po nating makikita sa maiinit na lugar. Gaya po nung nasa ating screen, ganyan po usually ang setup nila. So, ewan ko po kung sino ang nag-take ng picture that time, pero yan po ang setup during Deborah's time. So Deborah's leadership was exclusive. Ibig sabihin po, hindi po namimili si Deborah ng specific group of people. Dito lang ako sa kanila magbibigay ng advice. Ito sila lang ang tutulungan ko. Inclusive po ito. Meaning para sa lahat. Hindi po nilimit. And she led a society in which men usually held a prominent roles. Deborah's influence extended beyond mere legal decisions. Sabi nga po natin, kinuha na po lahat ng role. Binigay na po ng Panginoon kay Deborah lahat ng role. Spiritual, legal disputes, hindi pagkakaunawaan, na kay Deborah po lahat yan. And Deborah played a role in restoring faith and morality to the people of Israel. So, as we discuss po later on, nandito pa lang po tayo sa mga roles ni Deborah. Pinapakita po kasi natin dito kung paano po ginamit ng Panginoon ang isang ordinaryong tao na hindi pala imposible na ang isang ordinaryong tao ay magkaroon ng gantong role sa tulong ng Panginoon. Now, ano po ba ang sinisimbolize noong palm tree? Pinangalan na po kay Deborah yun dahil kadalasan doon siya sa ilalim ng puno, kaya naging palm of Deborah. So this symbolized her role as a place of refuge for those seeking justice. And of course, hindi lamang po limited sa pagsik ng justice, kundi pati sa pagsisik ng legal advice dahil kay Deborah po nagsasalita ang ating Panginoon. Now, Deborah's leadership in war. Israel's oppression by Jabin. Sino po ba si Jabin na binabanggit sa Book of Judges? Napakahaba po ng Book of Judges, pero dito po tayo sa life ni Deborah. Who is Jabin? Si Jabin po is an oppressive ruler and king of Canaan. Siya po yung sumakop sa Israelites, si King Jabin. So, may describe po natin siya as a ruthless leader. Na hinayaan po ng Panginoon dahil ang mga Israelites ay naging makasalanan na sila ay masakop ng iba't ibang nasyon. Pero hindi naman po ang mga Israelites po ay hindi naman basta-basta pinabayaan po ng ating Panginoon at doon nga po pinadala niya si Deborah para mag-lead sa kanila. So, ano po ang unique dito sa haring ito na si King Jabin? Meron po siyang military commander na ang pangalan ay si Sisera. Paano po natin mai-imagine kung gaano ka-powerful itong hari na ito? Meron po siyang 900 iron chariots. Kung kayo po paano po ba natin madedescribe yun? Kung kayo po nakapanood ng Pulang Araw, yan po ang paborito ni na Mami, panoorin sa gabi. At wala pong tigil na Itbulaga. Yan po ang kanilang madalas . So, paano po natin na i-compare doon? During Japanese time po, nung tayo ay kanilang sinakop, well-equipped po sila. Kompleto po sila sa mga modernong armas laban sa atin. Samantalang ang mga Pilipino during that time, hindi naman po tayo well-prepared na harapin sila. Gaya po ng mga Israelites. Wala po silang leader, magulo po ang panahon nila, sila po ay makasalanan. Ganon na lang po sila kadali na nasakop ni King Jabin. And ang pagkakaroon po during that time ng 900 chariots ay nagpapakita ng isang mighty army. So God's call for deliverance. So Deborah received a word from God to deliver Israel
from this oppression. So nagpadala na po ng salita ang Panginoon kay Deborah na ilid mo sila laban sa inyong mga mananakop. At sabi po sa Judges 4:6, she sent for Barak, son of Abinoam from Kadesh in Naphtali, and said to him, the Lord, the God of Israel, commands you, go take with you 10,000 men of Naphtali and Zebulun and lead the way to Mount Tabor. And in Judges 4:14, then Deborah said to Barak, go, this is the day the Lord has given Sisera into your hands. Has not the Lord gone ahead of you? So Barak went down Mount Tabor, followed by 10,000 men. Ano po ang significant sa verses na binasa natin? During this time, sinabi po ng Panginoon kay Deborah na humanap ka ng isang military leader na tutulong na magli-lead ng 10,000 men at magde-deliver ng victory sa Israelites. Pero dun po sa succeeding verses na makikita natin dito, ang napili po ay si Barak, na isa sa maglilid. Pero nung sinabi po ni Deborah kay Barak na ilid mo yung army ng Panginoon, lalabanan natin sila. Nagkaroon po ng condition si Barak. Hindi naman po siya outright, sige, ako na ang maglilid, lalaban tayo. Nagkaroon po ng condition. And yung condition po na yon, lalaban ako, provided nakasama kita, Deborah. So imagine po yung situation na yon na bilang isang babae, isasama ka sa gera, sa labanan. Hindi po intensyon ni Barak na mapahamak o may mangyari kay Deborah. Kaya po niya naglagay siya ng ganong condition. Dahil para po kay Barak, pagkasama niya po si Deborah, ay lalong para po ba siyang pampalakas ng loob, na lalo pang lumalakas ang loob sa paglaban sa kanilang mga mananakop. So Deborah's presence on the battlefield was a powerful testimony of her faith and courage. Despite being a female during that time, wala po siyang enough experience para lumaban. Ang kanya pong role ay magbahagi ng salita ng Diyos, mag-ayos ng dispute, mag-lead. Without hesitation, sumama po siya. Umoo po siya. Nasasamahan kita, lalabanan natin sila. So it demonstrates that leadership is not defined by traditional roles, but one's willingness to follow God's direction. So, as we mentioned a while ago, si Deborah po ay isang propeta. So, meron po siyang na-prophesize. Meron pong ipinakita ang Panginoon sa kanya. Na ang sabi po ng Panginoon, Deborah, Israel would win the battle, but the glory would go to a woman. Ayan, yan po ang sabi, na mananalo ang Israelites sa laban na to, pero ang glory ay mapupunta sa isang babae. In Judges 4:9, Deborah said, I will go with you, but because of the way you are going about this, the honor will not be yours, for the Lord will hand Sisera over to a woman. So Deborah went with Barak to Kadesh. So ito po yung verse na na-prophesize ni Deborah. Na magtatagumpay tayo, pero Barak, hindi mapupunta sa iyo ang honor, mapupunta ito sa isang babae. So tandaan po natin yung na-prophesize ni Deborah. As we discuss this topic po, malalaman natin kung sino o ano ba nangyari after that. So, the battle against Sisera, the strategy of Deborah and Barak. So, ano po ang sabi natin kanina? Nagkaroon na po ng
nagsalita na po ang Panginoon kay Deborah at nakahanap po siya ng isang military leader na si Barak. At sabi po niya kay Barak, ikaw maglilid ka kasama ang 10,000 troops from the tribes of Naphtali and Zebulun na ang gera or ang paglalabanan ng lugar ay mangyayari sa Mount Tabor. So during this fight, meron pong advantageous position ang Israelites. Pwesto po sila ng Panginoon sa Mount Tabor. At if we could remember, meron pong 900 chariots ang kalaban. Ang ibig pong sabihin nito, ito po yung chariots yung sinasakyan ng isang sundalo na hinahatak ng kabayo. Yun po ang ibig sabihin nun eh. So, timing, inilagay po sila ng Panginoon sa Mount Tabor at nagkaroon po ng miraculous intervention. Ano po yung miraculous intervention na nangyari? Nagpadala po ang Panginoon ng bagyo. Ang mga daanan po ay naging maputik. Nabalahaw po yung mga chariots. So ano po ang sinasabi nun sa buhay natin? Na kahit po tayo na mga mananampalataya ay nagiging makasalanan. Andyan po lagi ang Panginoon na handang tumulong sa atin. Hindi po tayo makakaramdam na tayo ay inabandona o pinabayaan. Hindi po tayo matitiis ng Panginoon. Kung sabi nga po, kung ang mga tao natitiis ang Panginoon po hindi natitiis ang kanyang mga tao. Ang mga nananampalataya sa Panginoon. So tunay po na ang Panginoon, gaano man kahirap ang ating sitwasyon, basta tayo po ay nananalig sa Kanya, tayo po ay nananampalataya sa Kanya, makakaasa po tayo na hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Now, noon pong nagpadala ang Panginoon, nag-intervene po ang Panginoon, doon na po nag-umpisang mag-create ng confusion sa mighty army ni King Jabin, na nag-cause po ng kanilang downfall o pagkatalo. So, Sisera's flight and death. As we remember, si Sisera po ay military leader ni King Jabin, military commander. So, nung sila po ay natalo na, tumakas po siya. Tumakas po si Sisera. He fled on foot, seeking refuge. Humanap po siya ng kanyang mapagtataguan, saan ba akong pupunta. At doon po niya nakita yung tent po kung nasaan ang isang babaeng nagngangalang Jael or Jael. So, si Jael po, knowing na kilala na ruthless itong si Sisera at siya ang military commander ni King Jabin, hindi po siya kinabahan. Ibig ko po sabihin, hindi po siya nagpakita ng pagkakakaba. Tinanggap po niya. Tinanggap po niya si Sisera. Ito po ay kanyang pinakain, pinainom, pinagpahinga. At habang pong nakuha niya na po ang loob ni Sisera at ito po ay natutulog, doon na po pinatay ni Jael si Sisera. Yun po ang ginawa niya. So ano po yung na-prophesize ni Deborah, yung sinabi po niya kay Barak? Barak, ikaw ang maglilid sa army natin, lalaban tayo sa kanila, pero the honor will not be yours, mapupunta ito sa isang babae. Ito pong ginawa ni Jael ang nagpatotoo doon sa na-prophesize ni Deborah. Siya po ang nagbigay o tumapos sa paghihirap ng mga Israelites by striking the head or the skull of Sisera while he slept. So fulfilling Deborah's prophecy that a woman would get the glory for his death. Now, Judges 4, verse 16, but Barak pursued the chariots and the army as far as Horoseth. All the troops of Sisera fell by the sword,
not a man was left. So totally, na-eliminate po sila. Sa tulong po ng Panginoon, sinabi po ng Panginoon kay Deborah, manalig kayo sa akin, I will deliver a victory para sa mga Israelites despite sa kanila pong pagkukulang, pagtalikod sa Panginoon, sa kanilang pagiging makasalanan, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. And it highlights the bravery, ang katapangan ni Deborah. Now, without hesitation, if we can recall, sinabi po niya agad, sige, sasamahan kita. Kahit wala po siyang kaalaman kung paano ba lumaban sa isang gera, na readily available, agad-agad. Ganun po siya. And dito po sa verses or sa portion na to, sa topic na to, hina-highlight po niya kasi yung unexpected ways in which God works. Sa mga kababaihan, sa mga kalalakihan, and even in seemingly minor acts. Kung paano po yung ginawa ni Jael that led to great victories. So Deborah's story, ang buhay po ni Deborah, illustrates that God uses every individual for His purpose, no matter their role. Yan po ang highlight noong buhay ni Deborah. Nung sila po ay nanalo na po sina Deborah laban sa mga Canaanites, na i-deliver na po nila ang victory na ipinangako sa kanila ng Panginoon. Si Deborah and si Barak po ay gumawa ng kanta. The Song of Deborah. So the Deborah song is about victory. It explains that we are giving our praises to God, and one of the ways we do it is by singing. Di ba? Tama naman po na pag pinupuri po natin ang Panginoon, ang isa pong paraan natin ng pagbibigay puri sa Panginoon ay ang pag-awit. Kaya napaka-palad po ng mga tao na binayaan ng talento ng Panginoon na umawit para sa Kanya. Gaya po ni Kuya EJ, Tita Beth, Irish, at marami pa pong iba, especially sa Santos, na musically inclined. Talaga pong ang pagpupuri ay ginagawa po natin sa pag-awit, sa pagtugtog, sa paggamit po ng musika. We should try to imagine po ano kaya ang itsura ng isang pananambahan na walang musika, walang awitan. Diba po? Parang mahirap po siyang i-imagine. Ang music po nakakapag tumutulong po siya sa shifting ng mood natin . Pwede pong nagiging masaya tayo pag napapakinggan natin ng musika na to. Nagiging emotional tayo. So, napakalaki po ng impact ng music. And this is the way na ginagamit para purihin po ang Panginoon. At sa case po ni Deborah, siya po ay sumulat ng kanta. Tinitignan ko po kung meron bang nag-attempt kantahin yung sinulat na kanta ni Deborah sa Book of Judges chapter 5, pero wala po akong nahanap. So, i-explain na lang po natin kasi medyo mahaba po yung kanta ni Deborah. Ang pag-aaralan po natin dito, ano ba yung mga importanteng pinunto ni Deborah doon sa pagkanta na yon. So, the Song of Deborah praises God for His deliverance, recounts the bravery of leaders, and highlights the faithfulness of women in the victory. Ano po ang makikita natin pag tinignan niyo po sa chapter 5, yung kanta ni Deborah? First, praise for God's intervention. The songs open with praise for God's mighty acts, emphasizing that victory was entirely due to God's action. Ang sinasabi po sa kanta na ang victory na naranasan ng Panginoon ay dahil sa Panginoon at hindi po ito dahil lang sa mga tao. Without the help of God, kung hindi po lumapit sila sa Panginoon, hindi po sila mananalo.
Itinadhana po ng Panginoon na sila ay manalo at makawala sa oppressed leadership or sa kanilang oppressor na si King Jabin. Ano rin po ang matututunan natin doon sa kanta ni Deborah? It is about the celebration of leadership. Leadership of who? Of Deborah and Barak. Kung paano po sila nagkaroon ng courage to lead and follow God's call. Doon po tayo babalik lagi. Kung paano po natin susundin ang salita ng Diyos, ang tawag ng Panginoon. Pag po tayo ay tinawag niya, handa ba tayong sumagot sa Kanya? So sa case po natin, sa pinag-aaralan po natin, it teaches us na we should always consider po na readily available tayo sa Panginoon. Na kahit gaano po kahirap yung situation. Sabi nga po, kung gaano man yung ka-dangerous, unconventional, hindi po tayo hahayaan ng Panginoon na mapahamak. Kasi ang typical reaction po kasi dyan, kung tayo siguro malalagay sa situation ni Deborah, kaya ko ba to? Bakit sa akin ipapagawa to? Pwede naman sa iba. But in case of Deborah mo, talagang without hesitation, yes, Lord, hindi ko ino-worry na delikado ang pinapagawa sa akin. Sa tulong nyo, gagawin ko to. Now, recognition of women's role. Jael, who killed Sisera, is explicitly praised in the song for her bravery. Explicitly po, ibig sabihin, kumbaga special mention po si Jael. Si Jael doon sa kanta ni Deborah. Kung paano po idinadaan sa kwento ang naging katapangan ni Jael. And in Judges 5 verse 3, ito po napakagandang portion noong kanta na ginawa ni Deborah. Sabi po dito, "Hear this, you kings, listen, you rulers. I will sing to the Lord, I will sing. I will make music to the Lord, the God of Israel." So ang akin pong mami, si Mami Santi po, siya po ay isang pianista. Ang pamamaraan po niya ng paglilingkod sa Panginoon ay sa pamamagitan po ng pagtugtog. Kung meron man po akong pinanghihinayangan, yun po yung hindi kami natuto magkapatid, magpiano. Wala pong natuto sa amin. Na ngayon namin nare-realize yung importansya niya. Hindi po kami marunong kumanta, hindi kami marunong sumayaw, hindi pa kami marunong tumugtog. Ang sabi ko po, baka pagpito na lang din ang gagawin namin. Baka yun po ang naiiwan na lang na talent sa amin. But ang sabi ko po sa Panginoon, hindi man po ako musically inclined, marunong mag-play ng instrument. Sana ma-develop ko po yung skill na to. Siguro, this is the way po that I can praise God. And sa amin pong simbahan sa Nueva Ecija, sa United Methodist Church, si Mami po ang laging hinahanap. Kasi bakit po siya hinahanap? Dahil po sa music. Ganun po ka-significant ang pagkakaroon ng magandang, kaya po napakapalad natin na meron tayong music team dito. Hindi po lahat ng simbahan biniyayaan ng music team na kagaya nung sa atin. So doon po, makikita nyo, mga senior citizen, talaga pong buhay na buhay sila. Pag po kasi tumugtog si Mami, yan yung lively talaga. Hindi po siya yung, lagi po sasabihin niya, bakit ba? Tutugtog tayo, malulungkot lang sila. Lively. So kahit po serious sa situation, lively. So, this is about, yung pong kanta ni Deborah, is the declaration of praise, signaling the importance of singing about God's faithfulness. Pag tayo po ay umaawit, inaawit po kasi natin yan mula sa puso, na tayo ay nagpupuri sa Panginoon. Na isa po itong napakagandang pamamaraan ng pagbibigay puri sa ating Panginoon. And the song of Deborah
highlights that true victory comes from God and that His purposes are fulfilled through the willing and obedient men and women. Na ang tunay po na victory sa buhay natin, sa buhay bilang mga Kristiyano, ay mula po sa Panginoon sa pagsunod po o pagtupad po natin sa Kanyang mga utos. Ano? Now, konti na lang po. Deborah's legacy. So, nung kami po nagpa-practice, so kasi this is my first time po, nag-aalangan po kami. Nung una na sinubukan namin, parang bitin na bitin siya talaga na parang hindi ko ata kaya na at least 40 to 1 hour. Pero habang lumilipas po ang panahon, ang sinasabi ko naman po kay Danica, parang kulang. Parang kulang ata ang isang oras. Pero anyway po, Deborah's legacy. Ano po? A unique leadership role. Dahil, paano po natin nasabing a unique leadership role? Deborah's legacy is that of an extraordinary leader in Israel. A woman who became a symbol of godly authority, spiritual insight, and military success. So we need to consider po talaga, no, na napaka-special po ni Deborah para magkaroon ng gantong klaseng roles na pinagkaloob ng Panginoon na limitado po at bilang na bilang sa kamay ang mga babae nung mga panahon na yon na nagkakaroon po ng leadership roles. Ano? Kadalasan po kasi ang mga kababaihan during that time, behind the scene. Ano po, doon po sila kumikilos. Pero dito po, it highlights Deborah's leadership role not only as a leader, as a prophetess, as a judge. So sinasabi nga po natin, lahat kinuha na Deborah. Ano po? Na kahit kinuha na lahat, hindi po tayo nakarinig sa kanya ng pagrereklamo na bakit ako na lahat ang gagawa. Kung hindi tinanggap po niya ito ng buong puso, kung paano po niya mapaglilingkuran ng Panginoon, kung paano po niya matutulungan ang mga Israelites na muling makakilala sa Panginoon. No? So, ganun po ka-significant ang mga naging roles ni Deborah. Ang sabi pa po dito, a pioneer for women in leadership. Deborah's leadership challenges traditional views of women in authority, showing that women can lead in spiritual, civil, and military spheres. Di ba? Hindi lamang po limitado sa pag-aalaga ng pamilya, ang kayang gawin ng mga kababaihan, kundi kung ano nga po ang kayang gawin ng mga kalalakihan, di hamak na mas kaya pa pong higitan ng mga kababaihan. Gaya po ng sa ating pong mga magulang, pantay po na mahal tayo ng ating tatay, nanay. Pero meron pong espesyal Meron pong espesyal sa pagmamahal ng nanay. Nahahanap-hanapin ng anak. Yun po ang pinapakita dito May mga katangian po, may klase po ng pagmamahal ang mga kababaihan na hindi natin nakikita basta-basta sa mga kalalakihan. Gaya po, for example, kanino po tayo lumalapit pag tayo ay may problema? Di ba sa nanay po natin? Hindi naman po agad tayo pupunta sa tatay natin. Pag po uwi natin ng bahay, ano po sinasabi natin? Ma, ano ulam? Hindi naman po natin sinasabi, pa, ano ulam? Nagluto ka na ba? Hindi naman po natin sinasabi yun. So, a model of justice and obedience. Ano po? Deborah's life also serves as a model of justice. She was fair, patas po siya, courageous, and led with integrity. Ang pagsunod po ni Deborah sa salita ng Panginoon, her obedience to God's commands, brought peace and stability to Israel for 40 years. Imagine po natin, Israelites sa mahabang panahon nakalimot sa Panginoon, tumalikod sa Panginoon, sumamba sa mga Diyos-Diyosan. But through the help of Deborah, naputol po niya yung cycle na yon. Siya po ay nagdala ng 40 years of peace and stability. Kung at least po, hindi man totally naputol yung cycle, nagkaroon po ng time. For 40 years, isa na po yung napakahabang panahon
kung saan merong kapayapaan ang mga Israelites sa tulong ni Deborah. And in Judges 5:31, "So may all your enemies perish, O Lord, but may they who love you be like the sun when it rises in its strength. Then the land had peace for 40 years." This verse, yung ating pong binasa, Judges 5:31, ito po yung conclusion o yung dulong parte ng kanta ni Deborah, which reflects Deborah's vision for Israel, that peace would reign and the people would remain faithful to God. Yan po ang sinasabi nung conclusion ng kanta ni Deborah. "So may all your enemies perish, O Lord, but may they who love you be like the sun when it rises in its strength." Deborah's impact, hindi po natatapos yung impact ni Deborah during her time, pero yung istorya po, yung mga ginawa po ni Deborah ay patuloy po na nagamit ng mga sumunod na henerasyon kung saan pinapakita, illustrating that leadership, courage, and faith can emerge in unexpected places and often through the most unlikely individual. Yan po yung sinasabi natin na pag kumilos ang Panginoon, hindi po yan namimili ng saang lugar. Kung saan pa po yung least expected natin, doon pa po nanggagaling. Gaya po ng buhay ni Deborah, gaya po ng buhay ni Jael, na despite sa setup ng lugar ng panahon sa Israel, unexpected places, doon po nanggaling yung mga military leaders or yung leader na magli-lead sa Israelites at sa mga unlikely individual gaya po ni Jael na tumupad po sa prophesize na siya ang magbibigay or isa sa magde-deliver ng victory o pagkapanalo sa Israelites. So lessons from Deborah's life. Ano po yung matututunan natin sa pag-aaral natin sa buhay ni Deborah? Faithfulness to God's call. Deborah's life shows that faithfulness to God's call is paramount. She listened to God's voice. Nakikinig po siya sa salita ng Panginoon and followed His instructions without hesitation. Sumusunod po siya ng walang pag-aalinlangan, even when it was unconventional and dangerous. Doon po sa pinagdaanan ni Deborah, ito po ang lesson na makikita natin sa buhay niya. Ang pagsunod sa Panginoon without hesitation, even when it was unconventional and dangerous. Kung meron pong unconditional love, si Deborah po, masasabi natin na may unconditional faith sa Panginoon. Without question, hindi po natin basta-basta maki-question ang klase ng pananampalataya na meron si Deborah. Now, second po, breaking cultural barriers. Ano po ibig sabihin nito? Deborah's leadership as a woman in a male-dominated society breaks cultural norms. And tinuturuan po tayo nito. It teaches us that God's calling is not limited again to gender, race, or background. God can use anyone who is willing. Who is willing. Gaya po nung nabanggit natin sa kanta, hindi lamang po sa mga taong willing, kundi God uses ordinary people. Diba po? As long as we follow His command. Now, courage to lead. Leadership often requires courage. Deborah's willingness to step into a military role in a time of national crisis is a powerful testament to her courage and trust in God. Ang kanya pong leadership ay nakadepende o nakabase sa kanyang pagtitiwala sa Panginoon. Si Deborah po ay kumikilos not on her own wisdom, pero sa wisdom po ng Panginoon. So I hope na marami po tayong natutunan
sa buhay ni Deborah at kung paano po natin maisa sa buhay, magagamit sa ating pamumuhay ang kanyang buhay. So let us pray po. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa oportunidad na binigay niyo sa amin, sa pagkakataon na binigay niyo sa amin na maaral ang buhay ni Deborah. Panginoon, nawa ang aming mga natutunan sa inyong salita ay magamit namin sa aming mga buhay. Bigyan po namin, Panginoon, ng importansya ang aming mga natutunan. Gaya po ng inyong sabi, Panginoon, na andyan at handa kayong tumulong sa amin. Hindi niyo po kami pababayaan, Panginoon, na kami po ay makakaasa sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon, sa biyaya, sa buhay na inyong pinagkaloob sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Ito po aming dalangin. Amen at amen. Thy Lord. For our closing prayer and benediction, our Pastor Armando Santos. Tayo po ay tumayong lahat. Let's unite our hearts. Lift up our voices to God sa ating closing prayer. Maraming salamat, O Diyos, sa araw na ito na itinulot mong kami ay magpasya na magtungo sa iyong bahay-sambahan to offer you our songs, our prayers, our giving, and our listening heart sa mensahe na ibinigay mo sa amin through your messenger, Attorney Jury Emmanuel. Tunay po, Panginoon, na kaming lahat ay nagpapasalamat, kumikilala sa iyong kagandahang loob. Tinatanggap ang hamon ng iyong salita na wherever we are, whoever we are, we must have the courage, the readiness to be used by Thee in the work of your kingdom, especially through this church. Salamat aming Diyos sa aming kapatid na Jury, sa kanyang kahandaan na tanggapin ang paanyaya na maging tagapagsalita namin ngayong linggo. We pray, Lord, that you continue to bless him, not only spiritually, but also sa kanyang karir bilang abogado sa Nueva Ecija, together with Danica, Lord, we pray that you may bless their life. Tulad po ni Deborah, Lord, tulungan mo kami na maging handa sa pagtanggap ng anumang responsibility sa gawain mo, Panginoon, through this church. Sa amin pong pagwawakas ng aming pananambahan, nawa ang iyong pagpapala, Panginoon, ang patuloy mong ipagkaloob sa aming lahat. Sa aming mga senior citizens, sa aming mga wives, sa aming mga professionals, sa aming mga students, sa lahat sa amin, Panginoon, na mayroong mga ginagawa sa buhay, ang iyong patnubay, Panginoon, ang igawad mo sa aming lahat. At hayaan mo, Panginoon, na sa pamamagitan ng iyong lingkod, ibigay mo sa amin ang iyong pagpapala. Pagpalain nawa tayo at ingatan ng Diyos. Kahabagan nawa niya tayo at subaybayan. Lingapin nawa tayo at bigyan ng kapayapaan sa lahat ng araw ng ating buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Ang ating pong commitment verse, maging kalugod-lugod nawa ang mga salita ng aking bibig at ang pagbubulay-bulay ng aking puso sa iyong paningin. O Panginoon, na aking malaking bato at aking manunubos.